habang ako po ay nagsasalita ay yung pong inyong isip ay nagme-mensahe din. Alam niyo po yun, yung parang nagme-meditate din, nag-intercede din dun sa mga salita, not just being na kayo po ay aasa or mag-aano na lang dun sa aking sasabihin, pero gusto ko po na yung a true listener of God ay yung kapag nakarinig ng kanyang salita ay may mga panibagong mensahe at revelation siyang kanya na natanggap. Amen po? Naniniwala po ba kayo doon? Ayan. Sige po. Tayo po ay dumako po sa, alam ko po na kayo po ay familiar kay Joseph. Di po ba? Ang lahat po ay alam ang kwento yan. Si Joseph the Dreamer. Ayan. So, tayo po ay dumako sa Genesis chapter 5, verse 11. Ayan, basahin ko lang po ha. Sabi po dito sa Genesis chapter 5, verse 11. Ay, ano ba? 37 po pala. Yes. Genesis 37, verse 5 to 11 po pala. Malabo talaga ang aking mata. Ayan, Genesis 37, 5 to 11. Ang sabi po dito mga kapatid, minsan, na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Verse 8, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli. So twice po nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Verse 10, sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Amen. So, I entitled this message for today, When God Gives a Dream Before the Process. Amen. Ayan, when God gives a dream before the process. Hindi po ito yung simpleng lang na literal na dreams lang, di po ba? Minsan yung binibigyan tayo ng Panginoon ng alam niyo yung pahapiyaw, yung parang vision o yung plano natin sa hinaharap. Amen po. Minsan po kasi inuunahan po tayo ng Diyos sa pamagitan po ng pangarap bago pa po niya ipakita yung proseso. Just like Joseph. Nakita na niya yun, at sa atin po mga kapatid, pagtiwalaan po natin na kapag po tayo ay may vision or meron po tayong nakita or meron pong ipinahayag sa atin ang Panginoon, hindi po ito kailanman babawiin ng Diyos. Amen. God often reveals the destination before He explains the journey. Kay Joseph po dito, binigyan siya ng Diyos ng malinaw na panaginip. Diba? Kung nabasa natin, hindi lang isa, kundi dalawa. Pero, hindi ipinaliwanag ng Panginoon na doon sa journey niya, na ibinigay sa kanya through his dream, hindi ipinaliwanag doon yung pinakang detalye na may sakit na pagdaraanan siya. Yung sakit, yung pain, di po ba? Yung rejection, at yung delay na dadaanan niya. Pero God is true sa kanyang sinabi. Siya ay totoo sa kanyang ipinakita kay Joseph, just like us. Lahat po ng ipinapakita sa atin ng Panginoon ay totoo po yan. Amen. Dito po makikita natin, ngayong 2026, pagpasok ng taon, tayo ba ay kumapit
sa ating pangsariling plano at pangarap o tayo po ay patuloy na nanangan sa paghihintay na kung ano yung ibibigay sa ating dream or plano or vision ng Panginoon. Darating kasi yan eh. Binibigay talaga yan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo? At ako po ay naa-amaze every time po na ako magkakaroon ng kausap na nangungusap sila sa pamamagitan ng kanilang vision or panaginip. Ako po ay manghang-mangha sa mga tao na yon at ako po ay naniniwala. Lalo na po kapag alam ko na yung tao na yon na nakausap ko tapos sinabi sa akin na may ganito, nakita siya or what, alam mo yung espiritu nyo magkakaroon ng one spirit eh. Kasi kita mo at kilala mo yung tao na yun kung paano lumuhod sa Diyos, kung paano ibigay ang oras sa Diyos, kung paano magbigay ng pagmamahal sa Diyos at sa kanya, sa mga tao. Amen po. So dream first, process later. Ang nangyari po dito. Revelation before preparation. God often reveals destiny before maturity, mga kapatid. And how we respond to revelation determines the process. Parang ugali rin lang natin yan. Di po ba? Kung paano ka magre-response, after nun malalaman mo kung ano yung naging epekto ng response mo. Amen po. So ipinapakita po ng Diyos ang destiny bago pa man ang maturity. Hindi po kasi pwedeng inuna ng Diyos yung destiny mo and to follow na lang yung character mo. Di po ba? So, sa atin naman, di po ba, bago tayo dumating sa ganito, unti-unti may natanggal sa ating attitude, sa ating character. May natatapyas, may tinatabas. Amen? So, ipinapakita ng Diyos yung destiny mo. Kagaya ngayon, hindi ko po ito akalain na ako'y mauupo sa ganito, na makikilala ko po kayong lahat. Kung hindi po unti-unting hinuhubog ng Panginoon yung character ko. Kasi kung hindi hubog, baka ang aking reason ay mas marami na akong magagawa kaysa makinig diyan. Hindi po ba? So, pero dahil sa ipinapakita sa akin ng Panginoon, di po ba? Kung ang bawat isa ay naniniwala na may Panginoon, naniniwala din dapat siya na may ipapakita sa kanya ang Panginoon. Amen po. Hindi kasi siya, display. Hindi display lang ang Panginoon sa ating spiritual growth. Alam mo, spiritual maturity. Hindi siya display lang na kailangan kong mag-church ng Sunday dahil gusto ko siyang papurihan. Tama 'yon. Tama 'yon. Pero ang puso mo, 'di ba? Kung nakikita mo yung maturity mo sa bawat pagpupuri sa Panginoon, hindi lang pag-worship ang dala sa iyo ng Sunday. Amen. Ang dala sa iyo ng pananambahan, kundi alam mo na totoo na kapag nag-worship ka, may revelation sa iyo ang Panginoon. Sa lyrics pa nga lang ng kanta malalaman mo na yun na ikaw ay lumuluha, alam niyo yun, ikaw ay napapapalakpak, napapatalon, ikaw ay napapaluhod, kasi meron siyang ipinapakita sa iyo. Pero kung hindi hubog ang character mo, hindi mo makikita. Magiging display lang sa iyo ang Panginoon every Sunday. Just like here sa ating ginagawa. Kung hindi hubog ang character mo na tanggapin ang salita ng Diyos, kung hindi hubog ang character mo na tanggapin ang pain, ang rejection, di po ba, magiging display ka lang or attendee ka lang sa morning prayer just like this, di po ba? Pero kung hubog na ang character mo, ikaw ay naniniwala na sa bawat dinadaluhan mo, may ipinapakita at nakikita mo ang nais ng Panginoong destiny para sa iyo. Amen po? So dito po, sinabi po dito, ang tamang puso at tamang timing ang magdadala sa katuparan ng ipinapakita sa iyo ng Panginoon. Hindi po niya sinabi na yung ibang pangyayari. Ang sinabi po dito, tamang puso at tamang timing. Amen.
So dito po, God often reveals destiny before maturity. Ibig sabihin po, dalawa po yun eh. Yung sinabi ko, God often reveals destiny before maturity. Pangalawa po, how we respond to revelation determines the process. Unahin ko po muna, yung God often reveals destiny before maturity. Ibig sabihin, madalas, mga kapatid, ipinapakita ng Diyos ang calling mo. Amen. Ay, meron akong ganitong gifts. Relate po ba kayo dyan? Hindi pwede na kahit nga 1 year ka pa lang, kahit nga months ka pa lang, alam mo yon sa paglilingkod or sa pagtanggap sa Panginoon, mararamdaman mo na merong ipinapakita sa iyo kung anong gifts mo, kung ano yung calling mo. Kasi nga, yung puso mo unti-unti nabubuksan sa Panginoon. Kaya 'di ba, ang mata mo subukan mong imulat, may makikita ka. Just like in our spiritual aspect, pag binuksan mo ang puso mo, makikita mo ang calling mo, ang gusto ng Panginoon na gawin mo. Amen po, ang gusto ng Panginoon na maging plano mo, na maging destiny mo. Amen? So yung pangarap, yung makikita natin yung ang calling, ang pangarap, and yung plano niya sa isang tao, kahit hindi pa siya ganap na handa sa character. Sino ba dito ang nakakilala ngayon, nakatanggap ngayon sa Panginoon, pero ayan na agad siya, perfect na agad. 'Di ba wala naman? At doon nga mas gumaganda na habang tumatagal, mas lalo mong nakikilala yung sarili mo. Kasi dati, pretender ka na ako'y ganito, ako'y mabait, ako'y matulungin. Ako'y hindi masamang tao, depende lang sa pakikisama ng iba. Kung anong ibigay sa akin ng pakikisama, mas babalikan ko, di ba? Pero, ngayon na parang nireveal sa'yo ng Panginoon, binuksan ng Panginoon ang iyong puso, ang iyong mga mata, meron siyang ipinapakita sa iyo. So, sa kahit na hindi pagganap ang iyong character, at meron ka ng calling, kahit na hindi pa ganoon ka-mold yung emotions mo, hindi mo pa kayang hawakan, hindi mo pa kayang timplahin, amen? At yung iyong pananampalataya, kahit, alam mo yun, hindi dahil ready na tayo kapag binigyan ka ng calling or may nakita ka sa Panginoon Hindi niya yun ibinigay sa'yo or hindi niya yun ipinakita sa'yo dahil ready ka na. Si Joseph nga, hindi naman siya ready Di po ba? Pero nakita na niya ng malinaw yung nais na yung destiny na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ito po mga kapatid, dahil ang lahat ng ito ay faithful ang Diyos na magbigay ng direction sa atin. Faithful po siya. So yung pangalawa na how we respond to revelation determines the process. Ibig pong sabihin, yung reaction po natin sa ipinapahayag ng Diyos, ito po ang magtatakda sa atin kung paano natin dadaanan ang proseso ng paghahanda. Amen. So sa pinakamalalim po na paliwanag, kapag po may revelation ka na na-receive galing sa Panginoon, meron po akong sasabihin sa inyo na proseso na pwedeng ito yung inyong pinagdaanan. Kaya kayo naririto ngayon sa lugar nyo ngayon. Kaya ka may malaking ministry, kaya ka naging pastora, kaya ka naging good servant, worker, di po ba? Kaya ganyan kainit, kapassion ang paglilingkod mo sa Panginoon, di ba? Kasi unang proseso na sinasabi ko na kapag may revelation ang Diyos, unang proseso na kung saan ay ito ba ang e-embrace mo? Di ba? Una, kung may humility ka, ang proseso ay magtuturo at maghahanda sa iyo. Kaya napakahalaga ng humility. Amen. Sa bawat panalangin natin, huwag mong tatanggalin na ipanalangin ang sarili mo na maging humble. Wag po natin tatanggalin yun kasi it helps po. Ang laking tulong po niya
sa process po ng ating paglakad sa Panginoon. When we are humble, ang laking tulong po niyan sa atin. Pangalawa po, kung may humility naman, syempre, meron kasing mga revelation na dumadaan din na nasa proseso nila, may pride. Di po ba may pride? So dito po, ang proseso ay nagiging masakit at mahaba. Kung may pride ka, tinawag ka ng Diyos, may calling ka na. Di po ba? Ipinakita sa iyo ng Diyos na sa susunod na araw, sa susunod na linggo, pangalan mo naman ang maghahayag. Kung may ipinakita sa iyo or kung may konting galak sa puso mo or may iniisip ka na, sana magawa ko rin yun. Alam mo yun? Meron na siyang ipinapakita talaga sa iyo ng Panginoon. Pero kung may pride ka, at kung may naiiwan sa iyo na nare-resist mo, yung ipinapakita, yung vision, yung calling na binibigay sa iyo ng Panginoon, ang proseso mo magiging masakit at mahaba. Amen. Kaya ikaw ang gagawa, yung reaction mo, ang magdadala sa iyo sa destiny mo. So pangatlo, kung may obedience, so ang proseso ay magiging purposeful. Amen. Kaya nga ang obedience is better than sacrifice. Bakit? Kapag po tayo ay obedient heart, obedient servant, ang lahat ng pagsunod mo may purpose. Hindi lamang yan sumusunod ka kasi nagigilty ka o kaya nakukonvict ka. Hanapin mo yung purpose. Bakit ko ba ito gagawin? Bakit ba ako aawit samantalang hindi naman maganda yung boses ko? Ano ba yung purpose mo? Ba't mo gagawin yon? Baka yun yung process na pinapagawa sa'yo ng Panginoon kasi hindi mo pa alam mo na meron siyang gustong gawin sa'yo. Amen? Ngayon, nakita mo na. So, ano yung reaction mo through that process na gagawin mo? So, be obedient, mga kapatid. Be obedient. Ayaw man natin o gusto patayin ang laman, ayan, na nabubuhay. Ayan, sabi ko sa akin ng isang kapatid, alam mo, napakalaking ba? Alam mo, nakakatuwa. Lahat ng advice, nare-retain talaga. Alam mo yan, parang bawat kilos ko umaga, ganyan, pag ako may makakaharap. Yung mga advice ng aking kapatid, ang ano ko na talagang parang nagsisilbi siya talaga, ang tawag doon, yung naaagapan, yun sabi doon. So, ang pang-apat po na proseso, ano po, kung meron kang impatience. So, ang proseso, puno po na yan ng delay at detour. Kung ikaw po ay mainitin, alam mo yun, paikot-ikot ka lang. Hanggang sa tumanda ka, saka mo lang marirealize na noon pa ito pinapagawa sa akin ng Panginoon. Pero dahil sa napaka-impatient mo, amen, puro delay ang process na nararanasan mo. Doon ka lang umiikot, kagaya ng Israelita. Diba, nang sinabi ng Panginoon kay Moises na itatawid niya, dadalhin niya sa promised land ang mga Israelita, ipinahayag ni Moises sa mga Israelita. Amen? Hindi ba yung totoo? Di ba totoo? Kahit tumagal na napakahabang taon, nangyari at nangyari. Kaya lang, depende sa kanilang way. Napaka-impatient nila, hindi tama ang mga character nila. Amen, kahit na napakarami ng himala ang binigay sa kanila, ipinakita ng Panginoon, yun pa nga lang makatawid sila sa Red Sea, hatiin ng Diyos, di ba ang dagat, makatawid sila. Di po ba doon? Seryoso ang Panginoon. Sa atin po, seryoso po ang Panginoon ngayong 2026. Kung may nararamdaman ka't nararanasan na may gustong gawin sa iyo ang Panginoon, tingnan mo po yung proseso. Ano yung magiging reaction mo? Kung impatient ka kasi parang inip ka na tuwing umaga, na parang ikaw ay maboboard, na umattend online, ay wala naman, ay okay lang, ganyan. Di ba? Ibabalik ka rin dito. Sabi nga ni Sis Benz, walang magagawa ang isang tao kung aalis dito. Ibabalik rin siya sa online. Totoo yun eh. Pinapaikot-ikot mo lang. Kung sumunod ka na lang sa Panginoon, sa bawat attend mo, nagkaroon ka ng purpose.
kung sabi ko nga, di ba, yung obedient natin. Ba't ka nandito? Hanapan mo ng purpose kung bakit ka nandyan. Amen po. At napakaganda sa isang platform ang nagkakaroon ng pagkakaisa. Alam niyo ba yung espiritu na nabuhay kaysa sa espiritu na patay? Alam niyo, yung display ka, alam niyo po yun? Ang morning devotion, alam niyo po, dito po, kumbaga parang makita po natin na ito'y isang proseso sa atin sa buong maghapon. Amen. Hindi po ito parang kailangan ko ng salita ng Diyos ngayon kasi ako'y naghihina, ako'y malungkot. Kailangan kung may magpapalakas sa akin ngayon, kailangan kong makinig, ganyan. Di ba? Susunod ka na rin lang, gumawa ka na nga naman. Di ba? Amen? So, ang point po dito ng Panginoon sa proseso ng reaction natin para ma-determine natin yung process, how we respond, kung may humility ka, kung may pride ka, kung may obedient heart ka, kung may impatience ka, di ba? Ang point lang naman po dito ng Panginoon, hindi nagbabago ang destiny. Pero maaaring magbago ang proseso, depende sa puso mo. Amen? Kung nasaan ang puso, susunod ang katawan. Amen po. So, dito nga, kaya inihalimbawa ko dito si Joseph. Yung revelation, ina-reveal sa kanya ng Panginoon, di ba? Yung leadership, yung pamumuno. Yun yung ibig sabihin na yung kanyang ay nakatayo. Sabi doon, yung big kiss niya, di ba? Leadership yun, na yumuko yung kanyang mga kapatid. Diba? Sa kanya, nung una niyang panaginip. It talks about leadership. Amen? Stewardship. Amen po. And influence. Napakalaking influensya niya sa atin. Ma-influensya ka bang tao? Amen ba? Nagkaroon na ba kayo ng kasama na ma-influensya in spirit? So ngayon, sige, pakitanong po yung sarili. Ma-influensya kaya yung aking spirit? Amen? O makamatay na spirit, yung bang parang kapag nagkaroon ka ng kausap, hindi man lang maramdaman, hindi man lang maramdaman ng tao na napupuspos siya. Pero, sa'yo, kapag nakausap ka, grabe yung influensya mo eh. Grabe yung influensya mo dun sa tao na yun. So, isa po yun na proseso sa destiny natin. Ganun po yung nangyari kay Joseph. Di ba napakalaking influensya niya? Di po ba? At yung ipinakita doon na hindi nagbabago ang destiny, pero maaaring magbago ang proseso, yung response. So, ibig sabihin, si Joseph na ibahagi agad na walang wisdom. Amen? Kaya napakalaki ng bahagi ng response sa proseso ng ating destiny. Yung may naano ka lang, may nakita ka, binigyan mo na ng sarili mong interpretation without meditating the word of God, without asking, Lord, ito ba yung nais mo? Di po ba? Ipinagbahaginan mo na agad, walang wisdom. Kita natin yun kay Joseph eh, di ba? Ibinahagi na niya agad. Kahit kumbaga parang nag-trigger tuloy ngayon yung galit ng mga kapatid. Nakita doon na may galit na sa kanya noon pa man ang kanyang mga kapatid bago niya ito sabihin. Amen? So yung response po mahalaga. Mamaya po madadaanan natin yan. And yung process. Di ba? Nang dahil sa walang wisdom, di po ba, ang naging response niya basta sinabi na agad, binahagi na agad, ayan, anong naging process? Na doble or mas lalo pang na-trigger yung inggit ng mga kapatid niya. Yung pagtanggi sa kanya, yung rejection, yung yung hukay, kaya niya naranasan yun sa kanyang proseso. Yung slavery, yung naging alipin siya. Di po ba? At yung kulungan. Imagine mo yung proseso na pinagdaanan. Na may pinakita lang naman sa kanya ang Diyos. Di ba?
So, dito parang kung mag-iisip ka, Lord, kung ito po yung pagdadaanan ko, na ang lahat ng tao, lalo ng mga mahal ko sa buhay, ay ire-reject ako. Lord, kung ito po yung pagdadaanan ko, na ang lahat ng makakakita sa akin, makakakinig ay inggit ang dala. Lord, kung ako po ihuhulog sa hukay, dahil lang may pinakita ka sa akin na calling ko, Lord, kung ako po ay magiging alipin din lang, amen? Dahil may pinakita ka na calling ko, at Lord, kung ako po ay makukulong, dahil lamang sa pagsunod ko sa iyo, tinatanggihan ko po. Di ba? Hindi ipinakita ng Panginoon. Pero depende yun sa proseso natin. Tayo po, minsan kapag may calling tayo or kapag tayo sumusunod sa Panginoon, hindi mawawala sa atin na pagpapalain ako. Totoo yun, pagpapalain naman talaga tayo. Actually, hindi nga pagpapalain, pinagpala na po talaga tayo. Pero yung puso mo, itama mo sa proseso ng pagpapala na yun. Hindi niya kasi yun babawiin. Pag binigyan ka niyang isang tungkulin, pinagpala ka na at hindi na niya yung babawiin. Amen po. So, hindi nawawala or hindi nawala yung destiny. Pero dumaan po si Joseph sa mabigat na proseso. Sino po ngayon sa inyo ang hanggang ngayon ay dumaraan pa rin sa mabigat na proseso? Lahat po tayo. Habang tayo po ay naglilingkod, lagi po may panibagong proseso tayong pagdadaanan. Pero doon mo makikita ang beauty in walking God. Ang ganda. Alam niyo yun? Walang kasing ganda ang sumunod sa Panginoon, ang lumakad sa kalooban niya. Kasi kahit na po tayo ay mananampalataya na, ako po, kahit po ako ay nabigyan na ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-speak, still, hinuhubog pa rin po ang character ko. Amen? Hinuhubog pa rin kasi meron akong panibagong destiny sa susunod na araw. Meron akong panibagong pagdadaanan sa susunod na linggo. Amen? Kaya yung proseso ko, continuous process, galing yun sa Panginoon kung paano mo i-a-apply ngayon ang salita ng Diyos. So, pasok po ako ngayon, why God gives a dream before the process. So, una po, sabi po dun sa verse 5 and 7, minsan na naginip Jose. Sabi naman po dun sa verse na sunod, sabi doon sa verse 5 hanggang 7, mababasa natin, minsan na naginip Jose. So, ibig sabihin po, God gives dreams that reveal destiny. So, yung panaginip po niya, the dream came from God. Amen? The dream came from God. He is the source of Joseph's dream, not his ambition. Sa atin po, alam po niya ng bawat isa, lalo na po yung mga malalapit sa Diyos. Minsan nga, kahit ayaw niyang sabihin dun sa isang tao, pero kung yun ang nakita niya, ipinakita sa kanya ng Panginoon, kailangan niyang sabihin. Amen? Kasi po, yung panaginip, galing po yan, yung panaginip na naranasan ni Joseph, galing po yan sa Panginoon. So, ibig sabihin, God is a revealing God. Sabi po sa Amos chapter 3, verse 7, tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. Amen? Hindi kumikilos, sabi, kung hindi pa ipinababatid sa mga lingkod niyang propeta. So, dream came from God. Kung ako po mananaginip at sinabi ko dun sa isa, hindi yun dahil sa ambition ko, maging makilala ako na prophetic, mga ganyan. Hindi. Nakasulat po pala yun. Mababasa po pala natin yun sa Amos chapter 3 verse 7. So ano po ang nature po kasi ng panaginip dito ni Joseph, yung mga bigkis na yumuyukod. Sabi ko nga kanina, God gives dreams that reveal destiny. Ang naging panaginip niya ay mga bigkis na yumuyukod. Ang destiny po pala, ang panaginip po pala ni Joseph, na nireveal yung destiny niya sa kanya ng Panginoon, ay yung leadership. Yung influence for the future. So, ibig sabihin, destiny was shown early. But, fulfillment would came later. Amen? So, ipinapakita na yung destiny muna.
hindi pa yung fulfillment. So, mahalaga po nating maunawaan truth. I just want to emphasize the truth behind these God gives dreams that reveal destiny. Ang revelation po ay hindi agad realization. Maaaring ipakita ng Diyos kung saan ka dadalhin bago ka pa ihanda kung paano kanya dadalhin doon. Sabi ko nga, ipinapakita ng Diyos yung calling mo, yung destiny mo, pero it doesn't mean na perfect ka na. It doesn't mean na wala nang kailangang baguhin sa iyo. Amen. Parang ano siya parang blueprint siya, di ba, ng bahay. Ang linaw-linaw na ng plano. Pero, kailangan pa rin ng proseso bago mo ito matirhan. Just like us. Ang linaw po ng calling natin. Ano po? Ang ating pong calling is eternal. Amen. Pero, kailangan mong dumaan sa proseso at kalooban ng Panginoon sa proseso na yun na ipinapagawa sa iyo bago mo matirhan. Amen? Bago mo maranasan. Amen? Pangalawa po, sabi po sa verse 8, nagalit na dito, sabi, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Yan. Yun po yung tanong nila at lalong nagalit yung mga kapatid kay Jose. So, pangalawa po, why God gives a dream before the process. Pangalawa, to know that dreams without wisdom can create conflict. Amen. Kaya napakahalaga ng ating dila. Napakahalaga ng ating pananalita. Amen. To know that dreams without wisdom can create conflict. Dito, tama naman yung mensahe eh. Tama naman yung sinabi ni Joseph. Kaya lang mali ang timing. Kasi galit na nga sa kanya, inggit na nga sa kanya yung mga kapatid eh, di ba? Dito, ipinakita, totoo naman yung panaginip eh. Gaya po sa atin. Totoo yung ating mga nararanasan. Totoo yung ating mga sinasabi. Pero, lagyan natin ng wisdom, yung kapahayagan sa atin ng Panginoon. Amen po. Totoo yung panaginip dito ni Joseph. Pero, kulang sa wisdom sa pagbabahagi. Kasi, hindi lahat handang makarinig nung kanyang sinabi. Amen. Hindi lahat handang makarinig din ng iyong success or ng iyong ginagawa. Hindi lahat i-embrace ang iyong ginagawa. Bakit? Diba? Kasi dito, ang reaksyon ng mga kapatid, hindi sila natuwa. Hindi sila natuwa. Mas nadagdagan pa yung galit at inggit nila. So minsan, tinatanggihan ang revelation dahil sa taong nagdadala nito. Nakaranas na ba kayo noon? Na kayo naglilingkod pero parang ramdam mo sa ambience, sa atmosphere ng cell group nyo, ng mga tao, even sa family nyo, di ba? Na totoo naman yung sinasabi mo eh. Pero, tinatanggihan nila yung revelation, hindi dahil dun sa sinasabi mo, kundi dahil sa'yo. Dahil dun sa taong nagdadala. Sa tao sila may issue actually. Di ba? May ganyan eh. Sa tao sila may issue. Ganun na nangyari. Minasama nila yung sinabi ni Joseph. Bakit? Kasi may issue na sila, may galit na sila noon pa man, may inggit na sila noon pa man kay Joseph. So dito sa ating buhay paglilingkod, meron akong advice na na-receive no ng wag lahat ay ihayag mo doon sa kanila. Wag lahat ay ipakita mo. Mag-set ka ng boundaries. Kasi kahit tama yung gusto mong sabihin, kahit na may concern ka, kahit na meron kang gustong ipahayag sa kanila, hindi yun ang makikita nila. Ang makikita nila ay yung issue nila sa'yo, yung inis nila sa'yo, yung inggit nila sa'yo. Diba? So, yung parang wrong timing. Lagyan mo ngayon ng wisdom. Yun ang kagandahan. Kasi, kung walang wisdom, yung revelation na binigay sa atin ng Panginoon, di po ba? It will create conflict.
hatred increase. Diba, yung bitterness, mas lalo na, nagmamagaling na naman siya, yung mga ganyan, di ba? Ay, kung ano na naman sinasabi niya, ay, ano ba yun, wala naman ako maintindihan sa kanyang sinasabi, sarili na, nagmamagaling masyado, di ba? Yung hatred increase, not understanding. Kaya napakahalaga po ng wisdom. Pag may revelation sa iyo ang Panginoon, lagi po dapat may kasamang wisdom kung paano mo siya ilalatag sa iba. Sometimes, people reject the message because of the messenger. Because of the messenger, ganyan ang nangyari kay Joseph. Ni-reject siya ng mga kapatid niya dun sa kanyang mga sinabi. Even niya yung tatay niya. Di ba? Ni-reject siya ng mga kapatid niya dahil sa kanya mismo, dahil inggit sa kanya. Amen. So, ano yung nais kong i-emphasize dito mga kapatid? Hindi po lahat ng revelation, hindi lahat ng dreams, hindi lahat ng panaginip natin, hindi lahat ng plan na inilagay sa atin ng Panginoon or pangarap or success, di ba, ay kailangang ipagsabi agad. Kasi hindi lahat na bibless kahit na malapit pa sa'yo yan o kapamilya mo yan. Amen. Sabi sa Mateo 7, chapter 6b, huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Tandaan po natin to mga kapatid. Itong Mateo 7 verse 6b. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Lagi po nating isuot sa bawat lakad natin sa Panginoon yung wisdom ng Holy Spirit. Ask God when, how, and to whom to speak. Silence is sometimes part of spiritual maturity. Minsan, pag nakilala ka nila na maalab ka, na palagi kang nag-lead, di ba? And dumating sa punto na kinainggitan ka, na nire-reject nila yung iyong ginagawa dahil sa iyo at hindi naman dahil dun sa salita ng Diyos, kapag ikaw ngayon ay nagkaroon ng wisdom na to keep silent na lang muna, mag-iisip sila kung ano kaya yung sunod ditong hakbang. Amen? At doon sa pagiging silent mo, doon mo mararanasan na matured ka. Nagkakaroon ka ng spiritual maturity. Nakikita mo, nababasa mo yung mga nasa paligid mo. Kaya naman, nagkakaroon ka ng tamang response sa bawat tao. Kung kailan, kung paano, at kung kanino mo ipahahayag o paano mo gagawin ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon. Pangatlo, why God gives a dream before the process. Yung una po ay because it reveal our destiny. Pangalawa po ay to know that dreams without wisdom can create conflict. Kaya po ibinibigay na sa atin ngayon yung ano natin, yung dream natin, yung revelation natin, para malaman natin na kailangan may wisdom po tayo. Amen po. At pangatlo po ay for us to contemplate that repeated dreams confirm divine purpose. Contemplate minsan yung mamuni-muni mo, yung ganyan, yung mapag-isip-isipan mo, mabulay-bulay mo. And repeated dreams confirm divine purpose. Sa verse 5 and sa verse 9, parehong inulit yung panaginip. So there is confirmation from God ang ginawa ng Panginoon kay Joseph. Sabi doon sa verse 5 na naginip uli siya. Sabi doon sa verse 9 at muli siyang nanaginip. Di ba? Relate ba kayo sa ganitong sitwasyon? Na merong paulit-ulit may paulit-ulit na nire-reveal sa iyo ang Panginoon. Amen. May confirmation at doon mo mas nabubulay. Yung confirmation from God. Sabi rin naman na ipinakita rin yan doon sa Genesis chapter 41 verse 32. Nagkaroon ang dalawang panaginip doon yung paraon. So makikita ito sa verse 1 and verse 5. So inulit yung panaginip So nakalagay doon na sigurado yung plano ng Diyos.
So, bakit kailangan natin na i-contemplate, 'di ba? Na minsan may mga repeated revelation na sa atin ng Panginoon. Pero tayo, pinapahaba natin yung proseso natin, meron na nga repeated confirmation sa atin ng Panginoon. Kasi minsan, yung proseso kasi natin, meron ng revelation sa'yo, may calling ka ano. Pero, yung proseso mo mas kumbaga parang mas tumingin ka dun sa correction. Alam mo yun? Mahirap 'di ba ma-correct? Amen? Mahirap ma-correct ano? Pero ito ba yung magpapabagsak sa'yo ng revelation na ikino-confirm sa'yo ng Panginoon? Na nakarinig ka lang ng correction sa iba? Yun ba yung proseso na nais mo? Or gusto mo uli, another revelation uli? Talagang dito ako tinatawag ng Panginoon. Ayan, may narinig na naman na correction from others. Huminto uli. May ganun ba tayong sitwasyon? Ako nagkaroon din naman talaga. Talagang darating po sa atin yan. Amen? So si Jacob dito, nirebuke niya si Joseph. So ibig sabihin, ginagamit ng Diyos ang authority para hubugin ang character mo. Amen? Ang correction po, hindi lamang yan, pag sinabing correction, hindi lamang yan, kailangan may title na bishop lang ang kailangan mag-correct sa akin. Amen? Pastor lang ang kailangan mag-correct sa akin. Sino ka? Para ako i-correct, pantay lang tayo ng posisyon. Makita natin na doon pa lang, may revelation na sa iyo ang Panginoon, sa response mo na lang na yun, may revelation na sa iyo ang Panginoon eh. Di po ba? Pero dito, still, si Jacob, di ba? Nanahimik siya, nagalit siya nung una, pero naghintay siya. At, sabi doon, sabi dito, inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Amen. Alam niyo ba na ang correction, hindi lamang yan based dun sa sasabihin mong malalalim lang sa Panginoon ang kailangang makapag-correct sa akin. Even sa iyong mga, kahit nga anak alam mo, may maririnig kang correction. Minsan sa aking mga anak, na parang doon i-reveal sa'yo ng Panginoon na kailangan mo mag-ayos. Kasi ang nakikita nila sa'yo, yung calling ng Panginoon. Pero bakit iba yung nagiging response mo doon sa kanila? And sometimes gagamit ang Panginoon. Ang sinasabi ditong authority, mga kapatid, hindi yung authority na sila lang ang may karapatan dahil sila alam na nila, graduate na sila ng theology, na ng Bible. Hindi. Even ang ating mga anak, ay pamaliliit lang yan, kahit may correction. Ano yun? Not totally na sinasabing, mama, mali ang ginagawa mo. Hindi. Pero kapag ikaw ay alam mo na ang puso mo ay yung parang handang tumanggap ng correction sa Panginoon, kahit na sino pa yung tao, mararamdaman mo yung correction sa Kanya. At mga kapatid, magkaroon tayo ng panibagong tingin sa correction. Napakasarap po ng correction sa proseso po ng paglakad nating paglilingkod. Huwag po nating iwasan, huwag po nating samahan ng galit, ng inggit. I-rebuke natin yon. Pag na-correct ka, napakasarap po. Tanggapin mo, hanapin mo yung beauty nun. Amen? Hanapin mo yung beauty ng correction sa'yo. Even nga yung kapag mag-i-speak, di ba? Hindi naman sa'yo patungkol, pero yung salitang narinig mo, parang kinokorek ako nito Abay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Pumikit ka. Lord, salamat. Yung correction na ito, sa akin to, tinamaan ng puso ko Amen? Marami po kasi na umiiwas sa correction. Pero ito po ang naranasan ko sa isang paglilingkod. Napakasarap pong i-correct. Even po sa ating mga mahal sa buhay, kahit nga mga unbelievers alam mo yon, kung ang puso mo ay may puso ng pagko-correct sa Panginoon, kahit unbelievers, meron kang nakasalamuha, na parang feeling mo may correction na tama sa puso mo, diba? Gagamitin yan sa'yo ng Panginoon. So, ginagamit ng
Diyos ang authority para hubugin ang character mo. Paulit-ulit lang ma-o-offend. Diba? Minsan, sinasadya ng ibang tao na ma-offend ka. Hindi yun para saktan ka. Inaayos yung puso mo na napatayin yung flesh mo sa ganoong pakiramdam. Amen? So, ayan yung tipong minsan, babasagin talaga yung patience mo and self-control mo di ba? To confirm your divine purpose. There is a repeated confirmation para sa divine purpose mo. Truth to emphasize sa point number 3 natin. Kahit galing sa Diyos ang pangarap, amen, ang revelation, kailangan pa rin po natin ng correction and humility. Hindi porque sinabi ni reveal sa'yo ng Panginoon na magiging successful ka ngayon or sa ngayong taon, hindi ibig sabihin ay lalagpasan mo yung correction. At hindi ibig sabihin ay hindi ka na magiging humble. Kasama yun. Amen? So, inuuna ng Diyos ang character bago ang position. Hindi pwedeng maiwan ang character. Amen? Kagaya dito sa ating morning devotion, hindi pwedeng maiwan ang character natin dito mga kapatid. Dapat tayo ay naghihigitan pataas patungo sa magandang character. Amen? Hindi lang po tayo dito magkakakilala, pwede po nating i-chat, i-private message ang bawat isa at humingi tayo ng advice, i-share natin, di ba yung ating mga pinagdadaanan in the ministry, kahit nasaan yan. Di ba? Kasi, malay mo, dun sa hiningan mo ng advice na correct ka. Di ba? Ano na po, na-correct ka, and through that, naranasan mo na, ay, baka nga, kailangan kong magpakumbaba. Baka nga kailangan kong unangwain sila. Amen? Napakasarap po ng pakiramdam na gano'n. And pang-apat, why God gives a dream before the process? For us to be prepared that there is different responses to the same dream. Pareho yung panaginip ni Joseph pero magkaiba ng response. Ang response ng kanyang mga kapatid kaya naging ganun ang response dahil inggit. And amen, jealousy. Pero si Jacob, sa pangalawang panaginip, sinabi ni Joseph sa kanyang ama, ang naging response ni Jacob ay reflected and waited. Amen. Ganyan din sa atin. Kaya niya tayo binibigyan ng revelation. Amen. Bago yung process na ating gagawin. Kasi pine-prepare po tayo ng Panginoon na hindi lahat same response dun sa ating ginagawa. Amen. Mature people ponder, not panic. Amen. Mature people ponder, not panic. Tayo ba ito? Do we ponder or do we panic? Ponder means nagme-meditate ka muna. Hindi ka nagmamadali na kailangan mo mag-react agad. Ito, kailangan niya itong marinig. Hindi ko na ito maipagpapabukas pa. Kailangan niya itong marinig. Yung mga ganyan. Diba? Gusto ko lang pong i-share sa inyo na tandaan po natin to. Mature people ponder. Mag-meditate lagi tayo. Huwag mong madaliin. Kaya nga minsan, may mga time na, sige, i-share mo na. Pero, inaalaw ng Panginoon na hindi mo ma-share kasi hindi pala yun yung perfect timing. Nararanasan niyo ba yun? Minsan, gusto mong i-confront yung tao, pero may dumating na parang isang sitwasyon na naging hadlang para hindi mo siya ma-confront kasi hindi pala yun yung perfect timing. Pero sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, mahalaga na mag-meditate na muna. Para maipakita mo na mature ka sa Panginoon. Diba? Mag-meditate ka muna bago ka mag-react. God's plan often take time to unfold. Alam na natin na ang plano ng Diyos ay may tamang oras. Kaya nga kapag ipinilit mo, 'di ba? Yung sarili mo na
hindi mo man lang in-acknowledge or hindi ka man lang nag-seek ng wisdom sa Panginoon, ang dulo, marami ang napapahamak. Ang worst, may nadadamay pa dun sa ginawa mo. Amen? So dito, the right people won't rush your dream or plan. They will pray over you. Ibig sabihin po dito, surround ourselves na sa mga tao who guide us, not compete with our calling. Kung sa tingin mo, pakiramdam mo na nakikipag-competence siya sa sayo, di ba? Mag-meditate ka na lang muna. I-surround mo yung sarili mo to the people who guide you, not to compete your calling. Be wise. Be wise, mga kapatid. Piliin mo yung mga taong makakasama mo sa proseso. Kasi hindi lahat ay companion ng destiny. Amen po. Piliin natin, sa pagiging wise natin, piliin natin yung mga taong makakasama natin sa proseso. Kung ano yung nireveal sa ng Panginoon, panalangin mo sa Panginoon, Lord, give me the right person na mag-guard sa akin, mag-lead sa akin, na gagamitin mo para sa process na pagdadaanan ko dun sa revelation na binigay mo sa akin. Dahil mga kapatid, hindi lahat ay companion ng destiny. Yung iba, nakikisabit lang. Amen. Nakikisabit lang. Totoo po yan. So bilang conclusion po, dreams or our plans or our calling are seeds, not harvest. Buto pa lang siya, hindi pa siya ani. Joseph saw the throne first before he experienced the pit, the prison, and the process. So ano po yung key lessons na nais kong iparating dito sa atin pong binasa sa Genesis 37 verse 5 to 11? God reveals destiny early. Maaaring ipinapakita na yan sa'yo ng maagap ng Panginoon. Wisdom is needed in sharing revelation. Kailangan ng wisdom sa pagbabahagi. Huwag atake ng atake, huwag sugod ng sugod. Amen? Pangatlo, confirmation does not cancel correction. May confirmation sa iyo ang Panginoon, given. May calling, may revelation sa iyo ang Panginoon, given. Pero it doesn't cancel your correction or being humble, di ba? Hindi siya nangangahulugang wala ng correction na tatanggapin ka. Amen. Porque ba may confirmation sa iyo ang Panginoon? Porque ba may revelation? Hindi ka natatanggap ng correction? So, yun po ang key lesson na ating natutunan dito. At pang-apat, the process prepares you for the promise. Amen. Ano yung process para ma-prepare ka sa promise? Yung pong aking sinabi kanina na kung may humility ka, ang proseso ay magtuturo at maghahanda sa iyo. Kung may pride ka, ang proseso ay magiging masakit at mahaba. Kung may obedience ka, ang proseso ay magiging purposeful. Kung may impatience ka, ang proseso ay puno ng delay at detour. Paikot-ikot ka lang. Amen? So, salamat po sa Panginoon and glory to God po. Salamat po sa bawat isa po na nakinig po at purihin po ang Panginoon sa oras na ito. So, kung ikaw ay nasa process pa lang, misunderstood, rejected, kung nandito ka pa lang sa process na ito, delayed, tandaan po natin, the same God who gave the dream is the same God who controls the process. Yan. Biggest inspiration and encouragement sa atin. Huwag mong sukuan ang dreams mo, ang revelation, ang calling mo, ang panaginip mo, ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon dahil lang ang sakit ng proseso. Amen. Sa tamang panahon, yung revelation na binigay sa iyo ng Panginoon na tinatawanan mo noon ay magiging patotoo mo bukas. Amen. God never reveals a dream to impress you. He reveals it to prepare you. Amen? So, iwasan po natin na
palakihin ng palakihin ang ating mga students. Amen? Glory to God. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Amen.